Hi, nandito na naman kami. The news Hello. team with a special team member. Finally, Stress Drilon Okay. is Hello, joining us hello everyone. for this podcast. Buti naman nakasama ka namin. Oo nga kasi linggo naman kasi yung mga dati. Busy ako pag Hindi ba linggo. sustainable yun? As usual, with us are Jing Reyes in California, Henry Umaga Diaz in the Aurora Borealis in Canada, Danny Buenafe and Chari Villa in the studio. I'm Jing Magsaysay. Pag-uusapan ho namin ang impeachment. Ano pa ba kung di impeachment? We will start by saying we're not lawyers. Yun. We will be airing Maliwanag. all the sides. In the end, bahala na kayo. But we're going to try to make sense of what's going on. I'd like to start by reading the part of the Constitution that says something about the impeachment. In case the verified complaint or resolution of impeachment is filed by at least 1/3 of all the members of the House, the same shall constitute the articles of impeachment, and trial by the Senate shall forthwith proceed. So, ibig sabihin nun, pag meron ng articles of impeachment at napagbotohan na ng House, impeached na kung sino man yung ini-impeach nila. And those articles are sent to the Senate, and the Senate will now forthwith, ang ibig sabihin ng forthwith, agad-agad, convene Forthwith. into, that's the word of the month, Operative word. Oo. Forthwith. May I Okay. just Go, Jake. add that all the dictionaries in the world on this planet have only one definition of forthwith. Immediately. Actually, nung February pa nauso yan. Hindi lang ngayon. Oo. Kasi nung February pa, Nilabas pinadala ang impeachment Oo, sa articles, Senado. yeah. Okay. Bakit Sige. pa inupuan? O, ito na. kasi ano pa, mag-e-election yung premise daw, muna, et Jing. cetera. Anuhin mo muna. So, ibig sabihin yun na. Yun na yung sinasabi. Yung Yung what the that's what Constitution guides. provides. Okay. Oh. Now, this was made Hmm. so the people will be protected, the interests of the people. Okay. Kaya nga hindi ba ang impeachment is a betrayal of public trust. Yun eh. And Yung- lahat ng accusation Hmm. na ihaharap sa iyo Hmm. is based on that. Hmm. You betrayed the Yeah. public trust. Accountability. Accountability. That's the Okay. section of the Constitution. Tama si Seth. Okay. Accountability. So yun, nagiging problema kasi nga may nagkaroon ng delay, di ba? Oo. So okay lang sana nung June 2. Mas lumaki ang problema, nagiging tuloy, di ba? Parang somehow ang dami tuloy agam-agam. Dahil from June 2 na move sa June 11, di ba? Last session nila is actually June 12. Holiday na. So ibig sabihin, kung mag-convene sila, yun ang issue ngayon talaga. If they can convene as a special impeachment court, di ba? By the time na basahin yung articles of impeachment. So yun ang nagiging contention kasi. Kung narinig nyo siguro ng June 2, sabi nga ni Tolentino, Senator Tolentino na outgoing sa 19th Congress, na sabi niya hindi pwedeng tumawid. Yun, doon nagkaroon ng problema. Pero as of today pa nga, may umiikot supposedly na Yeah, resolution Tama. na citing na dahil walang time, di ba? Oo. Dahil walang time, Oh, i-dismiss na natin. yan. Kaya nga, So, De facto dismissal. oo, Yung sinasabi- Which was a point which- raised by the Senate President. Sabi niya, it might be put to a vote. But yun nga ang problema. there's no such. Jing. People are saying there's no such Pero- part of the process. Yun ang sabi ni Senator Tolentino. Pero nakausap ko nadinig ko rin at nakausap ko si Congressman Colmenares. Yung interpretation niya naman, pag sinabing forthwith, ibig sabihin immediately. Sabi niya Tuloy-tuloy. nga, no? Pero regardless of, pwedeng tumawid sa susunod na Congress. Kasi yun daw ang continuing diwa ito, ng diba? ang pagtawid ng Congress, halimbawa from 19th to 20th Congress, yun ay naayos sa political process. Yun ang Dahil yan ba'y dahil the Senate is a continuing body daw? Yes. So dahil tinas ng Constitution ngayon ng Senate na siyang magdinig sa impeachment,
So dapat tuloy-tuloy na nila yan. Regardless of yung tatawid, yung mga susunod na senators, Yung wala nang pakialam legislative, dyan. yung hindi pwedeng tumawid. Oo, dapat tapusin na noong nag-umpisa. Kung hindi nagsimula, kung hindi nga. As a trial court? Yes, as an impeachment court. Yun Wa- nga, yun If the 19th Senate Congress was not able to convene as an impeachment court, paano mo itutuloy? Pwede? Anong sabi? Hindi, kaya nga, sabi nga, kaya yung worry, nung narinig ko si Senator Drilon kahapon, doon ako nagkaroon ng, parang lalo ako nangamba rin di ba? Dahil because of the delay. Sabi niya, because obviously, merong kasing parang Duterte block of senators who are there na pwede nilang, let's put it into a vote. Kasi lagi natin naririnig si SP Cheese Lagi niya sinasabi na, let's put it sa plenary, magkakaroon naman yan, plenary will decide. Pero constitution kasi na violate kasi yung constitution nga very clear na dapat pwede ituloy, di ba? Continuing body. Oo. Pero ang sinasabi ni Cheese, Continuing body. parang ang Right. posibleng mangyari na theory, although sabi niya, it may not happen, pero ang sinasabi niya, pag nagbotohan ang plenary, doon nakakatakot. Kasi if they have the numbers, just because of sheer number, abandonment na ng Kaya nga, so constitutional what you're duty. saying, they will never convene. They can yun ang vote nagiging not to namumuo. convene. Although sabi na, as an impeachment kaya court. importante yung June 11 na dapat nakatutok lahat. Kasi lahat may pakialam doon sa issue ng impeachment. Diba, 88% naman ng SWS. Ba't ka nangangamba? gusto. Ba't ka nangangamba? Kasi naranasan na natin in the past. Di ba, when we were covering yung una, di ba kay ERAP, di ba, remember nag-walk out ang mga prosecutors noon dahil they didn't open Open. the second envelope. Yun yung importante. people power, nagtawag. na Pero EDSA 2. may Jaime Cardinal Sin noon na nagtawag sa mga tao na lumabas ulit kayo sa EDSA dahil may nangyayaring hocus-pocus sa Senado. Okay, what we're saying is, yung impeachment ni ERAP, hindi natapos yun. Hindi. Yeah. Kaya nga, dahil Pero Na people nasimulan. power siya. Nasimulan. Nasimulan. Na people power siya. Eh Simulan. ito, hindi baka makakapagsimula. Ito, baka Baka. hindi masimulan. Pero Danny mentioned kanina, the Senate is a continuing body. It is a continuing body kasi yung kalahati ng senador palaging naiiwan. parang di ba? Yung kalahati lang ang pinapalitan. So every 3 anuman years. yung inumpisahan, Noong nandun 19 pa Congress. yung naiwan to continue what's supposed to be continued. And ayon sa mga eksperto, sa mga dean ng law na nadidinig ko, at sinasabi nila na pwedeng tumawid because the impeachment is not a legislative matter. Yung legislative Yes. matters Legal ng process. Senate, Precisely. Hiwalay. hindi pwedeng tumawid. Yun ang hindi pwede tumawid. Yun ang hindi pwedeng tumawid. Pero hindi naman legislative matter to Impeachment It matter. brings it back to my question. What if they never get to convene to begin with? Okay. Pwede tumawid? I've also heard that it can be brought to the Supreme Court. Yung nga sana, For decision. huwag mangyari, mag-intervene pa ang Supreme Court. Kasi nga, di ba, sabi, That's where we are now. yung sabi, Kasi Petrea, matagal yon na proseso, di ba, sa Supreme Court. Matagal yun. Well, we Okay. don't know. They might decide on it Forthwith. forthwith. Baka sila yung forthwith. Paligay mo, pag hindi rin i-convene ng Senado, magkaroon pa ng people power. Di ko alam eh. Kasi, isa pang possibility na constitutional crisis. Kasi ang didesisyon ng Supreme Court, yung grave abuse of discretion. Ng Yes. Senado. Kasi ang Ng Senado, Senado. kasi feeling na yun, di ba sinasabi sui generis, parang kami na lang yan magde-decide. Yeah. Kasi ano yan, Senate. Yeah. Pero someone will bring it out or bring Dati it in the open sa simbahan Supreme di Court. ba? Dati simbahan merong boses dahil may Jaime Cardinal Sin na nagsasabi, go to EDSA! Pero wala was na he yung the one who Yes. encouraged people nung EDSA Yes. DOS? I think it was a spontaneous Tsaka, ano rin. Chari, eh. Hindi, Ayaw he naman did. nating maulit yung ganong Oo nga. But he did. Bakit? Gusto mo ba may No, ganun? mass Hindi naman. action. Ang Hindi nga, kung sinasabi ano pa ko yung legal dati, remedy. Tinatanong ko Ano sa pa yung inyo, another legal you remedy? think people again You know, we don't know occupy? because in EDSA DOS, we didn't know. Oo. Ang nangyari nun, ayaw buksan yung Second envelope. Tapos si Tessie Aquino Oreta nagsayaw. Ayun na. Doon na-trigger Yun. Nagalit Ganun. Hindi, naalala mo? Hindi, naalala ko yun Oy, si Dahil, Lauren umiyak. Si Lauren umiyak.
Tapos si Nene Pimentel, who was presiding Umiyak officer, din. di ba, ano rin And siya? almost immediately after that, people took to the streets. Spontaneous nga Yeah. reaction. So nagalit. So we cannot assume Pero- that people will Iba na kasi nga yung be angry enough to go sabi to nga the nila. Pero streets. narinig ko rin nga isang expert human rights lawyer kagabi. Sabi niya, you cannot say kasi iba rin ang mga Gen Z ngayon. Mas malakas ang ano nila ngayon. Ibig sabihin, with the advent of social pero- media, mas At malakas nakita natin sila sa Oo, election sa that they midterm. made No, their pero their yun, dati, sentiments pag felt. pumunta ka sa EDSA kasi may paralysis somehow ang mga komersyo, ang negosyo. Ngayon, pwede, ang protesta kasi you see it online now di ba? Hindi na, no longer sa streets So, ano kaya yung pagkakaiba? Yun yung Ngayon, iniisip ko na, biro mo, tagal na nun, 25 years not ago. one man 24 years can ago. decide this. And parang si Senate President Cheese is deciding by himself na, hindi na tuloy yan, di ba? Tatalikod siya. So he might be speaking for others also. Siya lang ang kumaharap. Well, this is the thing, no? The impeachment process can work both ways and for both sides. Kung wala kang kasalanan, pwede mong gamitin yung process para patunayan na wala kang kasalanan, di ba? Sinasabi naman ni Sara Duterte. Sinasabi ni Sara Sinasabi Duterte, niya, she's gusto looking ko for- ano ito, ma-challenge ko yan in Oo. court, impeachment court. Oo. Right? Ngayon, Hindi nga, ang process kasi ng impeachment, ang mangyayari, trial court, maglalabas na ebidensya. Parang yung kay Erap, Oo, di ba? May kaya- second envelope, Kay Corona din. Kay Corona din. So maglalabas na evidence. When the evidence is exposed, Yun ang sinasabi how ko. will the affiliations stand up to all the evidence? Yun ang- Kunyari, feeling yung mga ko. may suporta kay Sara, sumusuporta kay Sara. Kunyari lang may evidence against Sara. Totoo, yung mga bank account, yung mga et cetera. Sila ba boboto in the face of the evidence for Kaya nga, Sara who is being tried? Yun yung mga question. yun yung binabanggit ko nga, di ba, Jing, nag-uusap tayo. Sabi Correct. ko, kung lahat lang sana can stay neutral, lahat ngayon mga senador, di ba? Kasi ngayon, syempre, nakikita mo na yung affiliation kung kanino sila sumasay, di ba? Once malabas yung mga ebidensya, kasi di ba, kino-compare ko yung nangyari kay Corona. Kay Corona kasi, sabi ko kay Jing, 20 senators pala convicted him. Out of the 23 noon, Out of the 23. tatlo lang ang nag-reject na hindi siya i-convict si Corona. Miriam, si Joker, at saka si Bongbong Si Marcos. Jing, ikaw ang producer nun, diba, nung coverage natin? Corona, 2011, Ako 2012. ang Ikaw na head ng news noon. executive producer nung ERAP. Nung kay Era. Era, Kay Corona, sa Amerika siya. Nung kay Corona, head of news na Head ako. na siya ng Ay, news. sorry I naman. assigned, Kami yun. someone else. Kami yung kay Kaya nga, Corona. very fresh pa nga sa'yo, Jing, no, naalala Chari mo. ang nandoon lagi sa Senate. Ang naalala ko doon si Linda Humilla, ang naka-standby anchor natin sa Senate, di ba, Chari? Tapos, Oo. rotation ng mga reporters and of course wall-to-wall ang coverage natin both during the Estrada impeachment trial and the Corona impeachment trial. Talagang yung nakatutok tayo doon. We pulled it. Nagpull Nagpull pa rin kami. ang media dyan ng mga cameras and other equipment. Wala pang Di ba live noon, sa Senate alam mo yun, noon. walang debate walang argumento, walang foot dragging na naganap. As soon as the articles of impeachment were transmitted or presented to the Senate, immediately the Senate convened itself as an impeachment court. And umandar na yung proseso. Walang redefinition ng kung ano mang forthwith or shall. Walang nasunod yung proseso at ang media, we should take note that the media also did their responsibility to cover it live, the proceedings, and di ba, bring them. It was an educational experience for the Filipino audience. Remember, especially the first one. Nakatutok talaga lahat ng manonood noon sa TV kasi binuo natin yung impeachment trial So, ako nadidismaya sa nangyayari ngayon na Hindi pa we can nape-present see yung that our ebidensya, di ba? lawmakers, our senators are not fulfilling their constitutional duty. Okay. It's Yes. it's not an option. Walang Holding option an nga. impeachment trial is not an option. It's not optional.
it's mandated, it's mandatory, di ba? Dapat mag-convene as impeachment court. Yes. Oh, yun. Okay, since in as much as pinag-uusapan natin yung nakaraan, hindi ba may attempts rin to impeach President Arroyo? Remember that? Yeah. Pero Yeah. It never prospered. prospered. Because parang there were technical, parang legal infirmities, parang wala the pang 1 articles. year, hindi. Hello, Tsaka Garcia. wala sis, pang 1 year. she No, had this the was numbers. after. She had the numbers in the Yes, house at that time. The complainant did not get the votes. Remember, dapat within a year lang ang impeachment. Kaya Yes. Para nga, yun ang habol nila. para nga maging malabo yung proseso, wala pang 1 year, nag-file na sila to preempt another real filing. Ang galing nila magmaniobra noon during that time. Anyway, there was Merceditas Gutierrez also Yeah. Na nag-resign na na siya. nag-resign naman. Oh. Yeah. Para hindi na matuloy. Nakakatatlong Pero impeachment process na talaga, di ba? Na Yun nga ang tanong. Yung dalawang Congress, nung nagkaroon ng impeachment, tinuloy ng Senado dahil duty nila yon. Kahit labag sila, kahit okay sa kanila, tinuloy nila yung proseso. Dalawa yan, di ba? Si ERAP at ito si Corona. Ngayon, alam naman ng Senate. Ay, Fine, kung nag-freeze. kailan naman magandang sinasabi ni Oo nga Henry. eh. Okay. Parang nanigas. Hindi, para mukhang irrelevant na eh. Irrelevant. Nanigas sa lamig. Says you were saying. message natin si Henry. I'm finding very almost hindi naman alarmed. Natatawa ako sa argument ni Cheese. Bakit itong kongreso? Kasi kung kailan naman oras, nagpa-banjing-banjing pa kayo, ganun-ganun. On the last day, di ba? But that's Tapos water minsan under the araw. bridge. How can you make that a reason? Yeah. Na because you submitted it late, then we will also take our time here. At saka, assess, di ba, pag nag-impeach, I find pag nag-convene na sila sa impeachment court, wala nang pinag-uusapan na recess. They can continue na, di ba? Anytime, yung pending na nga, doon sa pero impeachment court, ang bakit- tagal pa sana up to June 30 na may nasimulan sana. Alam ko, tingin Yun ko nga nga, ba kung natuloy yun, yung mga ganon, baka nag-iba pa yung resulta ng midterm election kung nakita na ng mga taong bayan yung mga parang in hindsight po nakita mo yung nangyari sana at tumuloy pero wala na eh. Tapos na eh, di ba? So ang pag-usapan natin itong June 11 na magbabantay talaga lahat, di ba? Na somehow sana mabasa, mag-convince sila, manumpa na sila. Nako, Diba? be prepared to be surprised. Kasi sinabi ni Senator Drilon sabi niya, ako parang I still believe na mukhang ang impeachment trial mukhang hindi pa tutuloy eh. May ganun siya. Sinasabi niya sa interview na sinabi niya kasi nga karamihan nito mga nakaupo hindi naman mga lawyers, mga politicians din eh. If they have the sheer number, they will put it down. Babarilin nila yung impeachment Baka kasi ma-disappoint tayo. sasabihin lang nila nakaka-divide ng nation. Yan the same line na naman ni BBM, di ba? Pero kayo, anong tingin niyo kung ito bang hindi matuloy itong impeachment trial, tingin nyo ba may road ang credibility ni BBM? Tingin nyo? Lalo ba siya magiging lame duck? Hindi naman ako manghuhula. Hindi, pero ano tingin mo magiging mangyayari? Hindi ko makatingin beyond this. Hindi ko na rin, hindi matuloy impeachment. Siyempre, galit ang taong bayan. Magagalit. Ito kasi Bongbong, hindi nakialam. Gano'n. Yun lang nakikita ko mga somehow scenario na May nakakatakot. sinasabi si Baka Henry. naman nag-overreact lang tayo dito. Oh, Mamaya, Henry, you're back. Oo. Ang tingin ko, hindi si BBM maapekto ang credibility. Ang Senado as an institution. Kasi hindi nila tinupad yung tungkulin nila eh. Oo. Alam mo, it's also interesting to compare the situations, no, from the time of ERAP to Corona to now, no. Ano ba ang prevailing political climate nung mga panahon na yon? Of course, during the time of ERAP, malaki ang storya noon after Chavit Singson made that accusation, right? Tapos sunod-sunod na, the wetting money, the Boracay House, na-expose na yung mga ganon. And so, there was a big segment of the population that felt that he really should be impeached or that he really should be investigated, hindi ba? Nung time ni Corona,
I remember President Noynoy Aquino was really strongly for that, and he expressed that publicly na gusto niya at sinusuportahan niya ma-impeach itong si Corona. CJ Corona at that time. This time, the president has repeatedly said, ayoko naman yan eh. It's not important to me. Ganun. I don't support it. And then there is this big fight between the two dynasties, no? The vice president and the president. And then add to that the deep polarization of our country right now. So naging, I don't know how we got here, but we are here. Here we are, no? Ganito ang sitwasyon. Kaya tuloy, ang nangyari, each politician in that chamber is out for himself or herself. They're all after saving their Political re-election survival. prospects, diba? They're all after making sure hindi sila masiro sa mga Duterte bailiwick sa susunod na eleksyon. At ang mahalaga sa kanila ay pansariling interes kung paano sila mananatili sa pwesto kesa yung ano ba talaga ang sinasabi ng saligang batas tungkol sa impeachment trial. So yun ang nakakadismaya ngayon. Jing, but politics has always been like that. Ganon din naman noon. Pero parating merong say ang military. Anong masasabi? Ako, tingin ko, yung military, medyo intact naman sila ngayon. Parang hindi ko naman nakikita na Intact kanino? may crack, walang crack, parang walang crack sa military. Kaninong crack? Hindi No, but I think that the armed forces are different now than they Yeah, were before. and we don't But want yeah. that interference anymore. So, Yeah, I don't you're see that as- saying na iba na ngayon. Kasi yung Mas yung- ano I sila pose ngayon? questions like, pag walang recourse ang public, they're frustrated kasi tinalikuran ng Senado yung dapat nilang gawin. Where do people go now? Will they still seek, di ba, military intervention? Meron pa bang ganyan, you think? I don't know. Kasi Ako, dati, tingin gano'n ko hindi, wala People na. That's an power, old It will playbook. not, it will not. I don't ano, know. Is it an old playbook? Yes. Wala na. Oh. It Yung should playbook be. na yun mukhang It should hindi. be. It should be, but do you think? Except that the Pero chief kung may of staff civil- keeps talking and saying, "Oh, there's no truth to rumors." There are no rumors to begin with. I don't know why he has to. Wala. To, Tingin diba? ko it will Diba, not happen. Henry? Sa kasaysayan, pwedeng pumasok ang military kung ang resulta nitong pagkakagulo tungkol sa impeachment ay lumawak. Di ba? Yung tao, wag naman sana mangyari, pero dahil sa paghahanap ng katotohanan o dahil sa naturang issue, halos nahati ng sambayanan at halos nagkakagulo na, doon siguro papasok ang military. Pero kung hindi naman mangyari yun, hindi naman siguro. Kasi ang tanong ko, may nakikita ba kayong higher forces na nakikialam dito? Kasi sabi, no, yung Duterte, China. Yung Bongbong Marcos, US. Meron bang ganong laro? Yung basta alam ko, yung ilang I don't senador think na so. nanalo I don't supported think by so. China. Di ba? Although hindi naman It's difficult to speculate, no? So, Oo, mahirap ang yan. pwede lang natin gawin, pag-usapan natin yung kung ano yung what is on the table. The Senate is on the table right now. And whether they're going to 11. constitute themselves into a trial court is the question of the day. No, whether who is more popular, what is more popular is beside the point. It's not a popularity contest whether Sara Duterte is more popular or Bongbong Marcos is more popular. Hindi naman ganun yun eh. Hindi naman to eleksyon eh. And the Senate should address this head on and immediately because this is an issue of accountability. Yun nga ang sabi ni Sas kanina, and yun lang naman yun. But as Jing pointed out, if the politicians are after their own Survive, then, wala tayong magagawa. Okay. Kung kanya-kanya. This Yun nga, nation is kasi ruled we by have the political numbers. dynasties. And that goes long and Yun yung deep. nakaka-alarma. Maybe we should talk about media and why covering the impeachment is important. Pag-usapan natin yung ginawa natin
nung araw. Naalala ko yung first impeachment, si Manny Villar naging hero nun nung minadali niya yung articles of impeachment. Yes, he Tapos was talking so He fast. was talking so fast. Parang ninenervyos Yeah, nga, he di ba? was the speaker at that time, yeah. Yes. Parang sabi nga nila, parang ni-railroad yung mga iba, yung mga critics, di ba? Ni-railroad, binilisan, di ba? Yung pag Ikaw, news director ka nung in-impeach si Erap eh. Hindi, kaya pero very pa rin sa akin yung nare-recall ko pa rin yung mga nangyari at that time. Kasi pumunta kagad ako sa newsroom dahil nakikita ko mukhang yun na, papunta na ng EDSA, di ba? Dahil nga hindi binuksan yung second envelope. Remember, ang nag-trigger kasi doon si Clarissa Ocampo, if you remember. Yung kanyang testimony yung Jose Velarde account na I was only, how many? Lapit, di ba? Eh yun, yung But mga it's ganung also factor. it's also important to recall that the House prosecutors were really good. Yan, si They were Dinar really Basa. methodical in presenting their witnesses to the Senate impeachment court at that time. Yeah. Ang daming witnesses nung ERAP impeachment trial, na alala mo? Oo. Ah, Yes. Ang daming dramatic moments. Yes. At ang maganda doon, since we're talking about how media covered it and how media should cover this impeachment trial if ever If it pushes happened. through, is the way we were so hanging on every evidence presented, hindi ba? Talagang tinutukan natin lahat yon, and ang dami nating news leads na nakukuha araw-araw. Daming Ang sources. biglang Daming may sources, magsasabi- no? magsasabi Natatandaan na niyo ba? witness, tatakbo agad ang reporter to follow Kasi up. ganito noon eh. Noon, meron tayong focus. Mm. Kasi pag umuupo tayo for editorial Storycon, meetings, Storycon. sasabihin natin, mag-one story tayo today One na story. naka-focus lang doon sa kunyari, Focus. Main story. impeachment. So everything about it tatalakayin natin, di ba? So we would ihimayin natin. So parang lahat tayo nakatutok doon lang. Ngayon wala na yun. Hoy, ginagawa pa rin naman yan ng Pero nga, mainstream media. May main story nagmamatter concept pa pa ba? rin. Wait. Main. Nagmamatter pa ba ang headlines? Kasi minsan, dati, pag headline ng isang dyaryo, kalat yan. Headline lahat. Labanan sa headline tungkol sa impeachment. Ngayon kasi, sangdamakmak ang news source na hindi mo makita ano ba talaga ang agenda. So parang we don't set agenda anymore. Yun yung editorial agenda na tinatawag. Dati kasi, when we do editorial set, ayan, ito storya ngayon impeachment. Ikaw kunin mo si Palo. Ikaw kunin mo sila. Puro impeachment. Tatatandaan nyo ba yun? Kasi ngayon, parang pag naghahanap ako, kunyari, ano ba yung, kung sinasabi mong ginagawa pa rin, so anong headline? Anong headline ngayon? Mga CCTV patrol. Pag nanonood akong TV patrol. Yun lang mga pati aso na kilala. Pang-top story. Bakit? Well, the headline was first the dud of cabinet revamp. Yeah. Yun ang parang cabinet revamp. Yun yung first. So hindi Yung pangalawa impeachment. So pangalawang storya lang pala to. Kung tayo ang Kasi wala pa nga nangyayari. So yun yung ibig ko sabihin kasi noon Chari, if you're asking about which stories, which headlines take precedence over the others, di ba? yeah, because we use Ang nangyari kasi, nagbago na rin. Kumbaga, hindi na rin naman, the way viewers or the way news consumers watch the news, it's not necessarily the old way na kailangan manonood lang siya sa umpisa tapos yung first half, nandun yung malalaking storya. Parang and that's teaser, it. no? Parang mga bullets Pinakalat-kalat. lang. Tama. We spread out the big stories na din kasi ngayon in one particular show, for instance, di ba? Kasi nga, we had to adjust to audience habits Preference, and viewing preferences. behavior. So, kung gusto mo na maraming headlines or stories about the impeachment trial and all the players Yes. have to do with it, hindi yan pwedeng isang buhos. So the news producers and editors would have to spread it out. Kasi kailangan nilang masustain yung interest. that's why I'm talking about how we used to do it Kaya nga. versus now. I can understand sinasabi ni Chari kasi remember, Jing, no, ikaw ang producer ng World Tonight, ganun eh. Di ba naalala ko kasi Yeah. Angelo, lagi yung nire-remind tayo noon,
main story concept. Di ba? Yes. Ito yung pinaka-main story. Yes. Tapos yung mga susunod, puro mga sanga-sanga na lang. Di ba? Oo. Related pa rin sa main story. Pag hindi masa ang audience mo. Pero Kaya yung kung sinabi mga mong patrol, CCTV. Ay, kaya Kasi uunahin Danny, yung mga crime stories. Danny, I remember that because I was the Diba? producer of The World Tonight for many years. Oh. Pero yun na nga, nakita ko rin yung, pati ako, nag-adjust sa pagbabago kasi iba yung audience ng World Tonight that wanted, that liked that kind of news treatment, di ba? Yung, nung naging in charge ako ng TV Patrol, nagulantang Nag-iba ako na eh, bigla. nag-iba, oo. Kailangan ko mag-adjust kasi hindi pwedeng sunod-sunod na puro yun lang. Pwedeng 3 consecutive stories on impeachment and then hahaluan mo ng iba. And then babalik ka na naman uli. Ganun ang Para kailangan may ganun ang pulis style. ka, meron kang ganun-ganon. May scandal. Yes, Between. because the mass audience wanted variety. So we had to adjust to them. And then ang nangyari nga lang ngayon, mas naging kalat pa dahil ang dami ng news sources, hindi na lang TV, 'di ba? Ang maganda kasi sa impeachment trial, as I was saying, 'di ba? Araw-araw since you're covering it and the people are educated, the viewers are educated about evidence, about certain functions and certain roles of our public officials, di ba? At ang media, nakatutok tayo sa bawat ebidensya, sa bawat anggulo. I remember nagtatawag tayo agad Dani noon pag may lumabas na bagong evidence sa impeachment trial, di ba? Takbo tayo agad. I mean, papadala ka agad ng reporter to tama. follow up and investigate. So, yun sana ang mangyari ngayon. Yes, Ako rin, gusto ko correct. rin. Ganun. Kasi Ideal setup talaga yun. hindi ako makasingit talaga sa Okay inyo. na, Grabe. okay. I wanna bring it back to the voter kasi. Oh. Na, di ba, tingnan mo tayo, pag bumuboto, tinitiis natin ng pila, init, etc. just to vote. And then we forget na parang that's your expression, your right doesn't end there. Dapat you hold the people that you elected to account. And that's why nga Yes. the impeachment is the part of that process and Yeah. it's the follow through. Binoto mo siya. Eh hindi niya ginawa yung katungkulin niya, dapat siya ma-impeach, 'di ba? Ganun 'yun. Kaya Accountable. continuation to eh. Kasi I always get so frustrated na you see the Filipino in action, the democracy during elections, and then after, who guards the politicians, who monitors? Parang nalilimutan natin. Mhm. Well, mainly because the political exercise in the Philippines is dictated by personality rather than process. But it's changing na nga. Ayun na nga. With the last same thing. election, parang bago eh. May maturity na. The institutions are corrupted. Oo, kaya nga. Di ba? The The institutions. institutions are corrupted. So the institutions can be swayed by political storms. Depende kung sino sinusuportahan ng mga nasa pwesto. Di ba? So ganun yung nangyayari. voter, pwede niyang sabihin ngayon, o yung taong bayan, oy dapat ituloy nyo yan. Oo, naman talaga Diba? ang sinasabi, 88% nga doon sa SWS Oo, na pwede dapat magkaroon ituloy yung din- accountability. Magkaiba. Pwede magkaroon tayo ng assignment. Oo. Pag uwi ninyo, pagkatapos nito natin pag-usapan, tanungin niyo yung mga tauhan ninyo kung naiintindihan niyo ba yung impeachment. Alam, Kasi, common tao, which is common tao. why, kasi dati, at least nung nagti-TV patrol tayo, when we get out there, when we go out there, we MOS. naiintindihan nila eh. I don't know anymore. Kung naiintindihan na ba ng taong bayan yung issues. Which is why Randomly, magtanong tayo dyan, no? Which is why it's important na ipaliwanag ng media kung matuloy itong impeachment trial, ipaliwanag ng mga tao yung proseso, bakit nangyayari ito ngayon at this moment, bakit nangyayari ito today, bakit nilabas to ebidensyang to, bakit ba hindi sa regular courts? Bakit Senate? May nabasa kasi akong comment kanina umaga. Bakit sa Senate nyo dinadala? Dali nyo sa ombudsman. So tama ka, Cherry. May mga taong hindi naiintindihan kung bakit, kung para saan yung impeachment process. Yung proseso. Ang pwedeng At Jing, may mga tao rin na ayaw umintindi.
dahil gusto Dahil nila kakampi paniwalaan nila yung yung inuupakan. pero iba yung Oo nga. Tama kakaiba ka, siguro Henry. ngayon, meron na tayong social media. Nandyan yung mga trolls, wala, ang hirap na kunin yung objectivity. Siguro mas lalong malaki ang papel na gagampanan ngayon dapat ng mainstream media para maipaliwanag kasi objectively yung mga nangyayari, yung value ng mga ebidensya laban kung sino man for this case kay BP Sara, no? Alam naman natin pagdating ng impeachment, ako kabi-kabila ang trolls niyan. Kabi-kabila yung pagpapanira dito kay Sara o pagkampe sa kung sino man nag-prosecute kay Sara. So malilito talaga ang tao malilito talaga. At ang role ng media man, yung totoong media man, talagang dapat mas mapaliwanag talaga yung value ng mga ebidensya na hindi naapektuhan ng mga trolls from both sides. But which brings me to a dimension that did not exist in the previous impeachments, no? The fact that media men are being attacked for doing their job. No? Like you, Henry, for example, inaatake ka sa ginagawa mong vlog. Si Ces, kanina, before recording, she was telling me, Ces, ikaw magkwento. Inulan ako ng batikos. Dahil ang guest namin kagabi, si Malutikia. Ba't ka natawa? No, of course, she was presenting yung side na wala nang time, the impeachment is dead, dinefend niya si Cheese. So, syempre, I'm challenging her answers. Paggising ko sa umaga, na-check ko ang YouTube at saka kahit yung Instagram ko, hindi na kontento yung kung sino man yun. Na talagang parang Binash ka? Oo, sobra. Minumura siya. Oo, mura talaga. Noon pa naman sanay na tayo doon. But, of course, we're human also. Parang paggising mo, yan ang babati sa'yo, di ba? Pwede ba wag mo na lang basahin? But it comes with the territory. Yun yung hazard. Instagram, paano ko naman? No, pero you just can brush it aside. Lahat naman tayo kasi, di ba? Yung hazard. Kasi tao ka dun Pag nabasa mo yung comment, ma-apekto ka kahit di ba? Kailangan ka. Kahit anong gawin mo, kahit di ba? Remember, I was justifying kaya ako kinover noon si Trillanes nung final yung Crimes Against Humanity. Di ba, binash din ako ng mga trolls, di ba? Sinabi dahil ako, bakit sabi ko, sitting senator yan, nag-file ng Crimes Against Humanity against a sitting president. News na news yan. Sabi ko, kaya ginastify ko, mag-cover ako, pupunta ako. You mean sinagot mo yung troll? Hindi ko sinagot. Sabi nga niya, pati si Danny, napahamak. Pero ibig sabihin, talagang alam naman with the natin territory. how that works, di ba? Yung ganun. Kaya nga ito yung challenge. Kaya with this podcast, parang we feel na somehow, di ba, nandun tayo sa mainstream media. Tayo yung parang tumulong tayo na i-correct yung mga disinformation, di ba? Walang ganyan noon. Wala. Kasi noon, pag mga fake news, parang kuryente tawag kuryente ng tawag na, nakuryente ka na naman. Saka, wala pa internet Kung may problema sila sa report mo, may ombudsman ng ABS-CBN or any Press club. Agency, mainstream media. Tapos sila ang titingin kung pwede ka matanggal sa trabaho mo kung meron kang infringement, kung meron kang ginawa. Diba? Again, there was a process before. There was a process. Ngayon, wala na. Lies spread faster than the truth. Dahil wala nang babalidate. Sa'yo, Ibig sabihin, diba? kahit sino can become journalist nga ngayon. Diba? Kahit sino pwede mag-vlog, mga ganun-ganun. Kahit sino pwede mag-spread ng kasinungalingan, hindi maging journalist. Tapos yung kasinungalingan, yung di ba sinasabi ko sa'yo, yung kasinungalingan, yung pa sinishare ng mga gusto nila. Kasi ito, pabor sa ina-advance yung political cause ko. Di ba yung political vloggers? Yeah, so kailangan ngayon matigas ang sikmura mo talaga kasi yan ang haharapin mo. I mean, it takes a lot more. Kailangan din malalim ang kaalaman ng mga reporter na nagko-cover, no? Dapat so, ngayon yun, kami nating nakikita, the reports are just about what somebody said. Event. No one goes deeper than what
Walang their malalim. source told them on camera or what they monitored from social media. Minsan nag-tweet yung isang senador, yun na yung storya, hindi man lang lumalalim, go beyond that certain tweet, get context and provide context and background. Siguro dapat lahat ng reporters natin may kopya ng Philippine Constitution and all the Republic Acts, Yeah. di ba? Yeah. Kasi inuulit lang nila yung sinasabi sa kanila. So sometimes I feel that naaano sila, na masyado silang nalilimit, no? Matatalino ang mga tao na ito. Bakit kung ano lang yung sinabi sa kanila, yun ang report? Ando na ako na dapat gawing basehan talaga yan because we get sources that way. These newsmakers speak with authority and most of the time they tell the truth most of the time, di ba? At least we hope. But the journalists should go beyond that, should research and double check and detect bullshit. Right? I'm just saying, it's important that they have a bullshit detector, that they know how to do their own research, they know how to provide context. They should just do their job better. And journalists who plan to cover this impeachment, if it happens, should watch the coverages of the earlier impeachments and how media covered it. Because it takes a lot to cover an event like the impeachment. Not only logistically, but in terms of the level, yung sinasabi ni Jing, level ng kaalaman ng mga Reporter. journalist, ng mga reporter, no? Para hindi yung binobola ka na, hindi mo pa alam, binobola ka na pala. Ang nangyayari kasi, he said, she said. Sabi ni ganito, may kasalanan, may nag-corrupt si ganito. Sabi niya, hindi. Ganun lang di ba? Ang nangyayari, kung anong sinabi ng kabila, may sagot yung kabila, yun na yun. Which is, lalong na Bitin. nalilito yung Walang context. tanging kaugbayan. Hindi, tsaka nangyayari, parang anong silbi mo pa? Sinabi na nga yan. Lahat ng social media, nandun na yung sinabi na yun. Inulit mo lang, di ba? Kaya nga may main story concept tayo noon. Kung tayo yan, siguro nahihimay natin yung articles of impeachment na final. Inisa-isa natin. Sino ba yung mga tetestigo? Ano bang ebidensya ang ilalatag laban kay... Trial. Oo, sa trial itself. So, ito, pwede pa rin natin naman himayin, di ba? Kasi andyan na yan Public document naman yan di ba? So, bakit yun? Kulang Ito na naman ako si Kulang. Si Miss Kulang! Nakukulangan ako Ganun, ha? Nakukulangan na naman ako kasi naghahanap ako. Ano ba yung nilalaman nung impeachment Ayun na nga dapat case, natin diba? marinig. Sino yung mga tetestigo? Ano yung ilalatag? Kasi bakit tinatanggihan na agad ng pamumuno ni Cheese Escudero bakit ayaw niya tingnan? At saka kung titingnan mo yung history, bali ang nag-file nitong impeachment complaint, 215 na mga congressmen nag-sign. Number 1 pa si Sandro Marcos. Kaya pag sinasabi mo si Bongbong, hindi na, pero number 1 yung anak niyang pumirma doon sa impeachment complaint. Ang dami tuloy nagdududa. Ano ba? Di ba? Sinasabi kasi, si Bakit siya una? Presidente, ewan ko kung anong narinig mo, is caught between two warring Faction of his family. Yes. Speaker Romualdez and the First Amy. Lady. Oh, and Amy also. Di ba? No, Si Amy, ano na Oo, nasa kabila na talaga oo. Pero kung ano man, it is their interest na ma-impeach. Alam mo, Tess, I also hear about that, and all of us, I mean, hindi na sikreto na the president is caught between warring factions within his official family, etc. Yeah, tama. Then show he is president. Yeah. Decide and act. That's why you see him vacillating, diba? Sometimes he's for this, he's extending Hand of an olive reconciliation. branch, hand of reconciliation, and then the next thing, slap down, diba?
nung nagbigay ng Kaya nga kondisyon. mahalaga ang So, ano ba talaga mahalaga ang prinsipyo. Tingin mo hindi siya. Magre-revamp Kaya tapos mahalaga ang prinsipyo anong nangyari at sa revamp? conviction sa opisyal na ine-elect natin. Kasi kung magbabacillate ka, Yeah. depending on where the political winds blow, then what good are you? So ano, tingin mo? So, Yeah. si BBM, You ano? have to take a stand Parang- to do the right thing. When he said na ayaw niya ng impeachment, edi wala nang, di ba? Parang they're trying to read his mind. Is he telling the truth? Okay. Before we go back to the impeachment discussion, Ses Drilon is joining us for the first time. Salamat, Ses. Grabe for naman, being salamat. with us. I'm just so happy to be with Ay, salamat. my team. Old friend. The news team. Oh, The news team. okay. Wait, we all told the viewers In our... well how we started and why we're doing this, why we want to do How this. we started So we'd like to in hear what? from you. How you started at ABS-CBN journalist. or in media, In Oh, media. ba't ka naging journalist? and why do you want to do this? Ano ba yun? 1969, di ba? Excuse me, matanda ka sa akin, ha? No violence, no violence. Oh, ano? Well, kasi usisera ako talaga. Okay, so from birth. Yeah. Usesera. So, eto may lisensya kang mag-usisa, di ba? Okay. No, I realized that I didn't know what to do when I was in college. BAA ang kurso ko, accounting. Ganun ba? Accounting ka? BAA ako. Excuse me, honors course. That's the only. UP. Oo. Tapos, di ko malaman kung anong gagawin ko. May kaibigan ako, mag-shift sa journal. Sabi ko, ako na rin. Pero parang mahirap ang journal, comres na lang. Anyway, my dad who knew me better said, mag-apply ka sa Maharlika Broadcasting System. MBS. Yeah. MBS. Yeah. Okay. Binigyan ako ng dyaryo, may pinakita sa akin article, i-rewrite mo yan. So, that was my, and kumbaga parang exam. What was your first And then job? that was my first job, MBS4. Doing Reporter. Reporter. But not yet. I entered as a trainee. Rudy Aquino. Rudy Aquino ba yan? Hindi O pa, Jess Jess Matubis? Matubis. Oh, Jess Matubis. Jess Matubis. Siya yung nagsabing, Rewrite 1984. Okay. Ka-assassinate ni Ninoy noon. Okay. Yeah. Okay. And then, naging trainee ako, sumusunod ako kila Thelma Dumpit sa mga reporter. Tapos, isusulat ko rin kung ano yung kinover nila. Okay. Minsan, mas maganda yung akin. Ganun ba? Anong ganun pa? O tapos, hindi, minsan, Naniniwala naman kami. nabasura na rin ang report ko minsan. Hindi Jess Matubis. Si oh my Jess, gosh, yeah. Grabe. Anyway, Yeah. Ed Ding Gahelonia. Ding Gagalon. Yeah. So, tapos, nahuli si Gringo. 1987. Right. Alalang-alala noon ang, parang 20 minutes na. Alalang-alala noon ang buo ang Cory administration kasi baka ASEAN Summit magkagulo. So nahuli siya, nasa Channel 4 pa lang ako noon. After that, kinukuha na ako ng DOS. Then lumipat na ako kasi, syempre. Sabay. So you started at ABS-CBN I doing... started at ABS-CBN doing, I covered the Senate. The Senate was my Right, first beat. right. And guess what? What was happening at my first coverage was the confirmation of my dad as a general. Wow. Yeah. It was a commission on appointments. Yeah. And anyway. And then, I'm back on mainstream media this year. I joined One News. It's a news channel of TV5. Okay. And inisip ko, after all these months, March yun, sa mga nangyayari, naisip ko na kung bakit ayoko ng media. The stress, Stress. No, remember, Jing, how we were before in the World Tonight. Tapos na yung World Tonight, magdi-dinner tayo, pinag-uusapan pa rin natin yung problema ng bansa. We're trying to solve the problems of the Philippines. And so it can be so frustrating because Absolutely. you really care. You're at the forefront of
a front seat of history, as they say. And it can be so frustrating because nothing has changed. News ka talaga yung Diba? as part of your system. Kaya, And here we are, retired. So why- We're Yeah, talking that's why about we're all retired. But, So why do you want to do this? Okay. Okay. Wait lang. So parang for kasi sabi ni Chari, nagpapaggamit ka sa, alam mo na, No. kay MVP. Who owns MediaQuest, that owns Signal TV5. But ako naman, my why is, I asked Patrick Paes, nakasama rin natin dati, can I have a segment on sustainability once a week? Because that is my parang advocacy. Okay. So he said yes. And so that's what somehow gets me through the week. Yeah. Kasi Okay. it can be so frustrating. That's talaga. your Parang, raison d'être. yes. Okay. And, well, it's a small step. Why do you want to do this? Why do I- are you here today? Because I want to be with you guys. You know. Best reason. Best reason. What else? And reminisce about our glory days. Hindi, And pero I really believe, kayo, we're not just, when we were doing the news, we always had a mission, di ba? We were it was a passion, but we were also upholding the highest. We did our best. Sometimes we fail. I mean, tao lang tayo. Minsan nagkakamali tayo. But we were really upholding ethical Yes. ethical standards. And I think yun ang wala ngayon eh. 'Di ba? Yun ang medyo, hindi naman wala, parang Kulang. Hindi. Ayan si Miss Kulang, hindi. Soft. Soft. Na-dilute. Oo, tama. Na-dilute. Oo. Jing Reyes, yun yung word. Na-dilute yung... Dati kasi, pag yung may articles of impeachment, hihimayin na namin ni Ses. So, kunin mo to, si ano daw nagsalita? Sino ba tong Tapos piatos na to? Hanapin mo nga yung piatos na yan. hindi ginagawa din naman ngayon. Kaya lang, hindi pa ganun kalalim. Di ba po? Ngayon nga, may mga lumutang na naman ng bagong mga pangalan eh. Di ba? Kaya nahihinayang ako pag hindi may present yan. Alam mo, May evidence. dapat ang gawin ng mga prosecutors, magbigay na ng konting patikim. Correct. Okay, we're gonna run out of time. I will manage this, huh? Okay, one time around the table, isa-isa, start with Ses. Your thoughts on what we talked about today, impeachment, shortland. It's really frustrating to the situation now. So dapat ang publiko na ang tumulak Okay. sa tingin ko. Okay. Na kung totoo ang survey na sinasabing gusto nilang makita ang ebidensya kung meron nga bang ginawa o hindi. So dapat manggaling na ang publiko. So sa tingin ko dapat rin ang media, since ang media represents the voice of the people in a way, hanapin nila kung kung ano ang katayuan ng publiko dito. Okay, Danny. Ako, feeling ko, although may nandun pa rin yung pag-aalinlangan, pero I still believe na mukhang matutuloy din sa June 11. Hopefully, Is that your fearless forecast? Hindi. Feeling ko mukha namang... Why do you say that? I still hope na magko-convene pa rin sila sa impeachment court at i-fulfill nila yung constitutional duty na dahil kasi... You have faith in Oo, I still hope kasi yung ang pinakamabigat na kalaban nila dito, hindi naman yung Supreme Court or whoever, yung court ng public opinion. Pag marami na talaga dapat ituloy kahit na hindi ito sa 19th, sa 20th Congress, ituloy kasi nandoon na-transmit na yung mismong impeachment complaint na dapat ang susunod na di ba, sila na, they should act on that, di ba, yung sabi nga nila, di ba, yung forthwith, immediately. So, hindi nga nagawa, na-dribble na nga ng foreman, sabi nga ni Rizon Tiveros, buti pa nga basketball, may shot clock. Pero dito, hindi mo na malaman kung kailan uli, di ba? Pero at least, ito yung huling deadline na binigay, June 11. I still hope na somehow they can convene at saka they can prove na ayoko maniwala na talagang this will be put into a vote. Parang naman, ang sama na that's because mayroon kayo sheer number na mas marami kayo supportive dun sa sinasakdal itong susundin nyo. Ibig sabihin, yung constitution na dapat manaig. Di ba? Henry? Henry. Henry. Nag-freeze. Henry?
Ikaw, Sa akin, Aurora sa Borealis. akin lang, siguro kailangan galangin ng lahat yung katotohanan. Halimbawa, ang Senado, sana ang maging batayan ng kanilang magiging desisyon sa prosesong ito ay yung katotohanan. Katotohanan ba na may lumalabas na korupsyon, may lumabas na korupsyon sa Department of Education sa ilalim ni PP Sara? Sino ba si Mary Grace Piato? Sino ba si Kokoy Villamin, etc., etc., Xiaomin Ocho? Yung totoo nga ba yun o propaganda lang yun? Kailangan rin malaman ng tayo yun. Katotohanan ang sana maging basihan. Ang June 11 date ba ng pag-umpisa sana ng paghusga ng Senado ay mabibigyan ba ng sapat na panahon para mahukay talaga ang katotohanan sa mga aligasyong ito. At ang taong bayan, siguro gaya nung kay Erab, gaya nung kay Corona, nagbantay sila noon, talagang naging teleserye dahil gusto ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Bakit nagka-EDSA 2? Dahil parang sa isip ng taong bayan, hinarang yung katotohanan nung hindi binuksan yung envelope. Sana lahat ay yun ang magiging basihan, yung katotohanan. Imbis na hindi, sa 2028, baka manalo ito saan ako pupulutin sa politika? Baka pwede rin ako magkumandidato sa 2028 sa mas pataas na posisyon. Malakas ito Baka pwede ako suportahan ito, mga ganun ba? Politika ang nagiging pasihan ng kanilang desisyon. Ngayon para siguro sa mga kasamahan natin sa media, yun din magtrabaho, gumawa ng paraan, ng husto para mahukay din ang katotohanan. So, siguro, halimbawa, nagpresenta ng ebidensya ang prosecution. Maghanap din ng paraan ang ang media man, ang journalist, para mahalukat kung totoo talaga o anong value ng ebidensya na pinipresenta ng prosecution. Yun siguro yun ang pinaka-importante sa akin. Sana ang maging basihan ng lahat, ilang desisyon, lalong-lalo na yung ating mga politiko, ay yung katotohanan. Jing? Alam nyo, ang pagiging senator judge ay bahagi ng trabaho ng senador. Hindi lang trabaho, no? It's a sworn duty as part of upholding the Constitution. So, sana naman ay isapuso nila ito at isabuhay. Tama na muna yung political interest, yung political convenience at expediency. They are too cynical kung ganyan ang mamamayani sa ating bayan, hindi ba? At kung hindi ito matuloy at hindi nila gawin ang kanilang obligasyon, sana ang ating mga kababayan ay huwag kalimutan itong bahaging ito ng ating kasaysayan. Balikan ninyo ang binoto ninyo nung nakaraang eleksyon. So tingnan natin, siguro tama na yung puro pansariling kapakanan ang iniisip. Kailangan talaga, ibalik naman natin ang rule of law sa bayan natin. Tama na yung political shortcuts, balimbingan, tama na yan. Kailangan nating tingnan, kailangan nating sundin ang batas. At nang umunlad naman ang Pilipinas, mahal natin ang bayan natin, di ba? So, I am just so frustrated also upon reading and seeing all these news stories that tend to belittle this important process. So yun, dapat ibalik natin yung power to the people siguro. Kumbaga, ang gusto ko mangyari, sa susunod na mamimili tayo ng i-elect sa Senado, pag-aralan po nating mabuti kung gagawin ba nito talaga ang kanyang tungkulin. Cherry? Kulang. Kulang na lang? Kulang. Hindi, Ano ang ang kulang? kakausapin ko, media, journalists. Kasi yung mga politiko will always be politicians. They will say whatever suits them, whatever interests they have, and I can never rely on them. But I can rely on journalists. Sana
mahimay nga tulad ng sinabi ni Henry, yung ebidensya, andyan na yan, ito na eh. Bakit walang humihimay? Bakit walang pumupunta sa DepEd? At tingnan talaga. Kasi dati, marami na tayong nasiwalat. Alala nyo yung ZTE broadband bill? Nagsimula yan sa atin eh. Kakahimay namin, no? Himay tayo ng himay, sis. Wala silang magawa dahil sabi natin, eto, ebidensya eh. Minsan kulang ang enterprise, no? Correct! Yun lang. Kayo lang ang kausap ko, mga journalists. Please, and do enterprising journalism. Investigate and labas nyo yan! Okay. Labas nyo yan! Okay ka na? Kulang. Ako naman, sana matuto na tayo bilang botante. Yung sinasabi ni Ses kanina, holding people to account, politicians to account. Sana tigilan na ho natin yung iniidolo natin yung mga politiko. Sa proseso at sa institusyon po tayo tumingin naman. Let's rebuild our country by rebuilding the institutions. And the only way to do that is to trust in the process. Tigilan na natin yung giving power to the politicians because the politicians will change their alliances at the drop of a hat. Correct. No? So ang akin lang, sana po doon tayo tumingin sa bansa natin, sa constitution natin, and yung kinabukasan ng proseso at institusyon dito sa bansa. Yun. Yeah. So that's another episode of the news team. Thanks, Ses. for Thank being you. here. Welcome! Oh. Ikaw So, na, every ibig Sunday. So, ibig sabihin, Jingmag, Yes. let's not only rebuild EDSA, pare. Let's also rebuild yung mga institutions. Di ba? Na-postpone! Thanks, Danny. Thanks, Henry, sa Canada. And from California, thanks, Jing Reyes. At salamat po sa inyo, yung mga Thank you. comment at nanonood. Next time siguro basahin natin yung mga Oh, comment. yeah. Oh, mas maganda Yun. yun. Oh. And don't forget to hit like, share, subscribe. Yun. So, bye. Okay. Oo. Bye-bye. Bye-bye. Bye!